Salamat at patotoo mga minamahal, praise the Lord. Akin pong binapagkakataon sa ating pong beloved sister Paula Flores at sinusunod po na ating pong beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord, Lord, Lord to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Pagluluhati at parangal sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa banal na gawain natin ito. Ganun din po pag-alala sa ating beloved parents in the Lord, ang mahal na pastor, ang mahal na pastora, na ang mga naiwanan nilang turo at aral na siya na nating pinangahawakan hanggang sa kasalukuyan. Sa mga beloved children na tunay na gumaganap ngayon ng gumaganap ngayon na manguna sa ating banal na gawain ng mahal na Panginoon, beloved Christian na kasama po natin ngayon sa ating banal na gawain, sa lahat po ng mga manggagawa, sa lahat po ng mga awit, mga instrumentalist na ginagamit sa banal na ubusan ng mahal na Panginoon. Sa inyo pong lahat, minamahal na kapatiran, magandang tanghali po. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na tunay na medyo ng pagkakataong alalahanin ng kanyang mga kabutihan na sa aking paglilingkod mula nung makarating po ako dito sa Amerika. Naalala ko po sa dakong Pilipinas, ang una pong naligtas ay ang aking beloved mother sa dakong gawain po ng krusada sa Loton dahil po nagtatrabaho siya sa post office back then. Pero hindi ko naman po pinapansin. I think I was back then po na-introduce na po ako sa college ng Campus Crusade, pero hindi ko po alam ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hanggang nung nagtrabaho po ako, naanyayahan po ako ng aking kaopisina sa crusade ng Jesus Miracle Crusade sa Luneta. Doon po ako naligtas at naging daan po na magkasama kami ni nanay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Naalala ko nung nasa Pilipinas pa kami, ang laging dasal ni nanay na magkasama-sama na kaming pamilya kasi po ang father ko nasa US pero TNT siya. May isa po akong kapatid sa ibang bansa at nasa Pilipinas kami na ang tanging panalangin ng aking nanay ay magkasama-sama kami sa isang bansa na makapaglilingkod kami sa mahal na Panginoon. Well and behold po, hindi namin akalain na ang papa ko inirecognize yung kanyang service sa US Army at noon po naging citizen siya at lahat po kami nadala dito sa bansang Amerika. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hindi ko rin po akalain na dito ako gagamitin ng mahal na Panginoon. Naalala ko saan kaya ako makapaglilingkod dito sa dakong Amerika hanggang inintroduce ng aking kapatid noon yung advertisement ng Jesus Miracle Crusade sa isang newspaper. Akita ko yung mga kapatiran. I think they were in a living area back then. Makita ko yung mga kapatiran hanggang naging daan po makontakin ko po ang mga nangunguna dito at alam niyo po talagang masipag po sila. Sinusundo kami sa bahay para makatin sa gawain hanggang hinahati din po pabalik. Kasi nga po, hindi pa po ako maalam sa mga transportation noon nung dumating ako sa bansang Amerika. At ito, pinagpala po kami ng mahal na Panginoon. Nagkaroon na rin po kami ng sariling bahay na talagang sa tulong ng mahal na Panginoon na pagtulong-tulungan po namin magkakapatid. Glory to God. Talagang ang gawain po noon na isang bahay lang, ngayon po nasa isang malaking venue na po tayo. Amen. Ang Hallelujah. instrumentalist, isang gitarista lang. Ngayon po, full band na tayo. Amen. Ang Hallelujah. choir po, children's choir, na talagang informal po. Pero ngayon po, ilang choir na po tayo.
Praise the children's, Lord. adults, finance, youth choir, talagang pinagpala na po tayong gawain. Kaya minsan naisip ko, ano pa kayang gagawin ng mahal na Panginoon sa ating banal na gawain dito sa bansang Amerika? Ang kanyang layunin, praise the Lord. Naalala ko yung asawa ko nung nabubuhay pa siya. Sabi niya, ang gusto niya, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ay maibanghelyo sa buong Amerika. Glory to God. Ano kaya ang layunin ng mahal na Panginoon, praise the Lord, yun lang po talagang patuloy lang po sa pananalangin at pagsusumamo sa mahal na Panginoon, bagamat ako po una nagkukulang na rin dahil kabisihan na rin po. Unang-una ko rin pong pasalamat personal po sa mahal na Panginoon. Recently po yung nung na-hospital po yung ate ko na nagkaroon siya ng diabetes at heart problem at the same time, nagkaroon siya ng operasyon na hindi po gumagaling yung kanyang sugat sa operation dahil po sa diabetes niya. Ilang message niya akong, halos isang buwan niya akong mina-message kasi labas-masok po siya sa ospital. Hanggang nag-decide na po ako nag-ayuno. At humingi rin po ng panalangin sa mga nangunguna sa ating church, sa mga beloved children. At tunay nga po, nung pagkatapos ko po ng ayuno, talagang na-discharge po siya sa ospital. And hallelujah. Nung pong dinalaw ko po siya, talagang maayos na po siya. Nagagawa niya na po yung mga regular work niya, nat-attend din niya yung kanyang pamilya. So, salamat po sa mahal na Panginoon. Naalala ko rin din sa pag-ayuno ko yun, na idahin ko rin sa mahal na Panginoon. Panginoon, hindi ko na po kayang mabayaran yung mga bills ko. Bangamat sumisweldo naman ako, pero talagang nagkukulang po. Alam niyo po, bigyan ng katugunan ng Panginoon hanggang nakasumpong po ako ng isang na i-consolidate yung mga loans ko. Ngayon po talagang awa po ng Diyos, okay na po yung credit score ko. Talagang Praise the Lord. Hallelujah. nababayaran na rin po kahit paano yung mga bills sa tulong po ng awa ng mahal na Panginoon. Recently din po pasalamatan ko sa mahal na Panginoon yung kasi po nasa non-profit ako, we are receiving grants from government and other non-government agency. Kaya lang po dapat magpasubmit kami ng report kung paano namin ginastos yun. May assign po ako doon na mag-submit ng mga reports. Alam niyo po, balik-balik sa akin yung report kasi sabi po gusto po nung government agency, eksakto kung ano yung binigay sa aming pera, yun din namin i-report. Tinignan ko po, minsan mababa yung gastos, pero minsan malaki ang gastos in a monthly basis. Pero yearly basis po, mas malaki yung gastos. Pero gusto nung government agency talagang eksakto. Kaya hindi ko pa alam anong gagawin ko doon, pero kaya lang nagdasal po talaga ako kasi deadline ko na po. May deadline na ayaw po. Kasi pag hindi ka magandang ang performance mo, hindi ka na pwedeng bigyan ng grant uli. So, awa po ng report last minute po, nagawan po namin ang paraan ng boss ko para iayos yung may ibang paraan pa para mapakita namin yung gastos namin na equal doon sa nare-receive namin pera. So nagpapasalamat po talaga ako sa mahal na Panginoon dyan. Talagang kasi minsan po lalo na po kami, no-audit kami hindi lang sa gobyerno o yung mga nagbibigay sa amin, pati na rin po sa sarili namin, kailangan namin may present yung report namin ng maayos. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon kasi nung dumating po ako sa kumpanya na to, talaga pong bad ang audit namin. Ngunit sa awa po ng mahal na Panginoon talagang, since na nagtrabaho po ko dyan, talagang kinabagan po kami ng mahal na Panginoon. And hallelujah. Praise the Lord. Lagi po kaming may magandang report sa aming audit. So, And hallelujah. salamat po sa mahal na Panginoon kasi talagang dito rin po ang source ng income ko. Talagang kung hindi magiging maayos sa kumpanya, paano na lang po yung source ng income ko. So, salamat po sa mahal na Panginoon dyan.
Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa kalakasan ko. Lalo na po ako, galing po ako sa major operation dati na talagang yung nagkakaedad pa, yung kalakasan po talaga, pinapasalamatan ko po yan. Kasi And minsan po praise the Lord. talaga, sabi ko, saan kaya kukuha ng lakas? Pero salamat po sa mahal na Panginoon, talagang yung health-wise po, talagang pinatulungan pa rin po ako ng mahal na Panginoon na makayanan ko. Glory to God po. Praise the Lord. Ganito Hallelujah. po sa pag-iingat sa pagdadrive. Recently po, may major problem po ako doon sa car ko, major repair. Talagang iniisip ko talaga yung safety. Tapos, nagpunta na po ako sa iba't ibang mga repair shop. Humingi na rin ng quotation, back and forth. Talagang, minsan sabi ko, saan nakukuha ng... Pero, Panginoon, salamat po, nag-provide po, mahal na Panginoon, para ma-repair yung car, tsaka at least yung peace of mind na nakakapag-drive ka na maayos yung sasakyan. So, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagpapala niya na tunay nga in everyday na pamumuhay, ang gabay ng mga Panginoon na nandyan. Isa pa po yung pag nagtatrabaho po akong late sa opisina, yung pag-iingat po ng mahal na Panginoon, minsan nga sabi ng boss ko, ang lakas naman ng loob mo. Kasi minsan late, minsan tinatapos ko pa yung trabaho ko, minsan iniisip nila na yung siyempre po sa daan, lalo na po doon sa bandang downtown ngayon, marami pong mga homeless na di mo alam kung anong mga iniisip. So, salamat po sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niyang yan na tuloy na alam natin na kung may nakikita mang silang kalakasan ng loob sa atin, alam natin ito yung nanggagaling sa mahal na Panginoon sapagkat praise the alam Lord. natin kasama Hallelujah. siya palagi. Yung po lamang at all the praise and glory belongs to our dear Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved, praise the Lord, Sister Paula. So pinagpalang patutunan yan, mga minamahal.